Makaraan ang 5 taon, kumusta na ang EDSI? Kalinga Pedo. Tapos yan mag-aral. Ang EDSID. Graduate. Happy ending na. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, napakaganda ng ating update dahil si Kalingap Edu direktahang sinagot at wala nang paligoy-ligoy pa. Ito nga po ang patungkol sa pagmamahalan ng EDSI. Pambihira talaga mga Kalingap, matindi dahil ang love team na ito talagang happy ending. So, bago tayo magpatuloy, mega love shout out sa nagdiriwang ng kaarawan ngayon, ang pinakagwapong lalaki sa buong Kalingap, the one and only Kuya Val Santos Matubang. Ayan, happy birthday po. Ayan. At syempre, special shout out dito po kay Sir Ronnie Balilo at kay Madam Betty Arroyo. Ayan, special shout out po sa inyong lahat, pati na rin sa mga kasamahan ko po sa Karepa Kalingap Reactor partner. At syempre, patuloy nga po nating suportahan ang YouTube channel ni Kuya Val. Gayon din si Kalingap Rob. Ako rin po na inyong lingkod, hindi nagsasawa na sa inyo'y maglambing. Please po subscribe Kalingap Kel. Like and share my videos, and don't forget, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking vlog. So ayun guys, mga Kalingap, dito na tayo sa ating matinding topic. Talagang mga ka-EDSI, magdiwang tayo at mapapahiya yung mga basher dyan. Eto na nga po ang direktahang pagsagot ni Kalingap Edu sa interview sa kanya sa Karaba. Narito, credit to the owner of this video, Madam Darlene Vlog. Yung karaniwang gusto, mahirap makahanap ng kapares mong gusto eh. Karaniwan ng yung ibang tao. Tama, si Beyonce na yon. Sorry Papa EDSI, to cut you off. Di ba mahirap maghanap ng makakasundo mo? Si Beyonce. Wala, natutuwa lang ako sa inyong dalawa. Sorry ha, natutuwa lang kami kasi you know naman na love namin kayo. Di ba? Gandang Emmy, no? So yun, mahirap talaga makahanap. So, wag mo na pakawalan yan, Papa Eds. So, ayun. Gandang Emmy, sobra lang ako natutuwa. Gawa si Gandang Emmy. Speaking of that, sa inyong dalawa ni Beyonce, Kalingap Edu, may time ba kayo na napag-uusapan nyo yung future nyong dalawa? Wow. Dati na pag-usapan na po namin yan. Oy, galing. Yun lang muna. Private. Bakit kinikilig tayo, ano? Natutuwa lang kami sa kanila kasi love namin sila. Dugtungan ko yung tanong ni Gandang Amy. Dugtungan ko. Kasi itong last na vlog, grabe makatingin si Beyonce. Napansin talaga pag may ginagawa si Beyonce yung mata na dito ganyan. So sa vlog na ito, may plano na sila in the future. At yun nga pala napag-usapan nila itong business, mag-invest. So ang tanong ko, hindi sa inyong dalawa kasi siyempre, hindi pa kayo kasal. So, ikaw Kalingap Edu, may nagplano ka na ba to invest, na magkaroon ng business at the same time na nag-charity ka? Nagsimula ka na ba o plano? Kagaya na sinabi niyo po, marami po kayo nakitang pagbabago sa akin. Yes, oo. Invest ako sa sarili ko po. Sa sarili ko para mag-improve. Para pagbutahin pa. Yun lang nakikita niyo, pero madami akong marami akong pinaaral, ganyan. Tapos hanggat nagre-ready sa mga bagay na sa hinaharap yan. Prepare na po yan. Oras na lang naghihintay.
Wow. So ayun, napakalinaw ng video. Sinabi dyan na oras na nga lang po ang hinihintay nila, pambihirang pagmamahalan. At syempre masayang masaya tayo kapag ganyan ang love team na EDC. 5 years, ano na ang status ng EDC? Diba kasi makaraan ang 5 taon, kumusta na ang EDC? Kalinga Pedo. Tapos yan mag-aral. Ang EDSID. Graduate. Happy ending na. Ayun na yun ha, happy ending na. Understanding. Mahirap magsabi. Basta, matagal kasing panahon yan eh. So, baka Konting panahon na wala lang na kayo yan. mapanood na EDC, tapos na ang EDC nun, then na, happy ending na eh. Hindi, yun. Tuloy-tuloy Wala po. na. Probably. Mr. and Miss. Oo, iba na yon. Mr. and Mrs. na. So, ayun, ay nako, narinig natin ang mga kasagutan ni Kalinga Pedo. Bahala na kayo dyan. Basta ako, doon sa mga nagme-message sa akin, sorry. Sorry, not sorry. Diba? Kasi, ayun, talagang ini-insist nila na si Kalinga Pedo may girlfriend daw talaga. So, ito narinig niyo mga kasagutan dito sa live ni Sis Darlene. At nandito ang mga kalinawan. So, kaya nga hindi ko sila pinapatulan kasi we know Kalinga Edo. We know him personally, diba? Eh, yung mga naninira kay Kalinga Edo, we didn't even know them and we haven't met them, diba? So, hindi ako naniwala sa kanila. So, ayun, ako'y satisfied sa mga katanungan at kasagutan ni Kalinga Edo ngayon. Yun lang ang gusto kong malaman eh. Talagang happy ending ang kalalabasan, ang resulta ng pagmamahalan ni Viancy at ni Kalingap Edu. Kapansin-pansin naman po yan mga Kalingap, lalo na sa vlog ni Kalingap Rob, yung galawan nila, yung titigan nila, grabe, nakakakilig. Ganyan ang chemistry ng tunay na nagmamahalan, ganyan ang chemistry ng EDC. Batid naman natin na pagdating sa social media, marami talagang pagsubok, maraming suliranin, maraming mga basher. Ang tanong, eto guys, paano kaya nalampasan ni Kalingap Edu yung dumadating sa kanyang mga pagsubok kagaya ng mga basher? Narito ang kanyang pahayag, ating panoorin. Dito tayo kay Kalingap Edo. So lahat naman tayo, Papa Eds, di ba? Dumaan talaga ng mga ganun. Kami nga din dito sa Karaba, dumaan din ng mga pangbabash. So we all know na si Kalingap Edo, dumaan din ng ganun. Tama ba ako, Kalingap Edo? Opo. Yes, oo. Paano mo na-handle ito? Paano mo siya na-handle, na-manage, na malagpasan itong mga pangbabash? Kasi grabe ako nung mga time na yun, halos hindi ako makatulog eh. Di ba? So gusto namin malaman kay Kalingap Edo kung paano niya hinahandle ang mga ganitong bagay. Ano kaya handle ang bashing? Ayun Yes. ko pero nung una ko, mahirap. Siyempre nung mga part ng naging lab team ko sila Reyna kasi doon na dumalakas talaga ang Kalingap eh. Kasi doon na talaga nagsimula yung parang lab team na klase. Pero maliit mo yung parang ano lang kami ni Reyna. Parang brotherly love lang ang nangyari doon dapat talaga. Doon nga, parang pagka pinag-iwalay, doon talaga sobrang nangyari yung sobrang bashing sa akin. Kahit wala naman akong ginagawa. At yun, parang doon nagsimula yung mga toxic na fanbase simula ng kay Reyna. Yun, yung mga pagka may ng ganung klaseng mga fans, wala ka namang control din sa mga ganyan eh. So, ang pinaka magagawa mo lang talaga yan is umiwas ka. Para kung makakaiwas sa mga ganyan, minsan tinitical ko talaga yung yung mga social media account ko para wala na talaga akong mabasa. Pero ano pa rin naman tayo, prone pa rin tayo kasi may YouTube pa. So, at least, doon lang ako makabasa sa comment section. Depende na lang kung babasahin mo pa yung comment section sa YouTube mo, sa mga vlog mo, para ma-apektuhan ka. Minsan talaga, sanayan na lang din yan. Depende kung saan mo ka, kung gaano ka yung tolerance mo. Kung hindi mo talaga kaya, remove lahat ng ng mga social media account. Kung kaya mo naman, pwede namang ilan lang ang tigalin mo. Para hindi ka masyado maapektuhan. Minsan kasi yung iba parang nadidepress pagka nakakabasa ng sobrang pero ako po, wala naman na po yun sa akin. Sanay na ako sa mga ganyan. Wala nang nakakapasok sa ulo. Oo nga, tama si Kalingap Edo.
So ayun, ganyan ang Kalingap Edu, ganyan katapang, ganyan siya lumaban sa buhay natin dito sa mundong ibabaw. Pagdating nga po sa social media, alam natin na naaapektuhan din si Papa Eds, pero hindi niya ito pinakaiisip, lalo pa nga at siya lamang ang may stress. Kaya patuloy pa siya na lumalaban, patuloy pa siya na nagva-vlog sapagkat alam naman natin na sa kanyang pagba-vlog ay malaking tulong, lalo na nga po sa kanyang mga tinutulungan sa kanyang mga beneficiary. Kaya po, patuloy nga po nating suportahan si Kalingap Edu sa kanya pong ginagawang pagba-vlog. So guys, mga Kalingap, batid nga po natin ang love team na Edsy ay patuloy pang maglalayag. Ganyan talaga kapag solid. Abangan pa natin sa vlog ni Kalingap Rob kung ano ang next na mangyayari sa tambalang ito. So guys, yan nga po muna ang ating update. See you po sa next video. Mag-iingat po kayo palagi sa anumang sulok ng mundo. God bless everyone. God bless Team Kalingap. Bye-bye!